Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, balikan lang natin yung mga time na nag-aaway kami ng amo ko na nag-struggle or mga time na nasa adjustment period o sa mga time na napupuno ako. So unang-una na medyo malala talaga yung namin. Baka yung iba kasi bago kong subscriber. So, hindi perfect yung amo ko. May mga time na may mga flows kami dito sa bahay. So, unang-una is yung bata pa yung bata. So, pa lang siya, 4 na taon mahigit. So, nagda-diaper pa siya. Hanggang 5 taon mahigit siya. 6 years old na siya natigil mag-diaper. So, 1 taon pa lang siyang hindi nagda-diaper na pag tumatae. So, nung time na yon sabi niya sa akin, Jen, tatae ako. So, chinek ko yung lagayan namin ng diaper dito sa labas ng living room, walang laman. So, kailangan kong pumasok sa loob ng kwarto, and sa kwarto na yun, nandun yung isang CR, nandun yung amo ko. Kala ko hindi lalabas yung amo ko nung pagpasok ko. Pagpasok ko dun, yung amo ko saktong labas din ng CR, walang damit, as in, hubot-hubad, ayan. So, napatigil ako, tapos bumalik ako. Sabi niya, bakit? Sabi ko, alam mo yung siya, hindi siya nagtakip or hinayaan niya lang na bukas, na nakatingin ako sa kanya na wala siyang damit. Sabi niya, bakit? Ganun. Sabi ko, kuha ako ng diaper kasi tatae si yung alaga ko. Sabi niya, nandun sa labas. Sabi ko, wala na. Tapos, sabi ko, mamaya ka na tumae kasi sabi ko sa bata, pumasok na yung amo ko. Nagsarado ng pinto. Sabi ko, mamaya ka na, mamaya ka na tumae kasi wala tayong diaper. Antayin natin yung mama mo. Tapos, ayun, yung amo kong babae, paglabas niya, nagmamadali talaga siya, alam mo yung lakad niya, tas nakasimangot. Tapos tinignan niya, wala talagang diaper. So, wala siyang nagawa, pero masama yung loob niya. So, hindi siya, ang pinagalitan niya yung bata, ako hindi. Tapos, umiiyak na yung bata, kinakausap niya yung bata sa may mesa. Kinakausap niya, may nahon lang, tapos yung bata umiiyak na. Tapos tinawag ako ng bata, Jen, sabi ko, bakit? Sabi niya, pwede sa sunod, pagka pumasok ka sa loob ng kwarto, kumato ka, ibukas yung kwarto nung time na yun, bukas yung pinto. Tapos sinaway niya yung bata. Kasi hindi, sasagot pa sana ako sa bata. Inano niya yung bata na tumahimik. So, hindi na ako sumagot. Pumasok na lang ako sa kusina. Kasi nga, pinatigil niya na yung bata sa pagsasalita. Na sinaway niya. Tapos yun, ang ginawa niya, pinakain niya muna yung bata. Sabi niya, magluto ka ng pagkain, pakainin yung bata. Tapos siya, hindi siya kumain. Sabi niya, mamaya na ako kumain. So, inantay siya namin ng amo kong lalaki. Lumabas siya ng kwarto, 10:00 na ng gabi. So, wala pang kain yung amo kong lalaki. Wala din siyang kain. Tapos ako wala din kain kasi nga inaantay ko siya na matapos. Kasi nga, may isang ulam pa na kailangan lutuin nung time na yon. And bago pa lang ako nun dito. Siguro mga ilang pa lang ako, 2 buwan. So, lumabas siya mga 10:00 na. Tapos nagluto pa. Tapos kumain sila. Kinuwento niya sa amo kong lalaki kung ano yung nangyari. Tapos ako sa kusina, natapos ko na yung mga gawain ko. Nakapaghugas na ako lahat-lahat. So, umupo lang ako. Tapos pumasok doon yung lalaki. Nagsabi sa akin na balatan ko daw yung isang prutas kasi kakain siya. So, yun, kumain sila. Tapos, sabi niya sa lalaki, mauna ka na matulog doon, tabihan mo yung bata. 11:00 yun. Mamaya pa ako matutulog. So, umupo lang siya doon, guys, sa lamesa. Hindi siya nagsabi na pwede mo nang ligpitin yung mesa, ganyan-ganyan. Wala siyang sinabi as in. So, ako din, nasa kusina lang. Tapos, siguro napikon ako ba? Siguro mga 11:30. Tapos, hindi pa rin siya lumalabas or wala siya. Tapos, pagsilip ko, wala nang tao sa mesa. Sanay ako na parati niya ako sinasabihan na tapos na sila kumain, pwede ko nang ligpitin. Pero nung time na yun, nayaan niya ako. So, pagsilip ko, wala na siya sa mesa, nandun na siya sa sofa nakaupo. Katabi lang ng mesa yung sofa. So, iniligpit ko na yung yung mga sa lamesa. Tapos tinanong ko siya kung ano yung pagkain bukas ng bata. Sabi ko, ma'am, ano bukas yung pagkain ng bata? Sakto, June ako dumating, July, August. Siguro mga August yun. Sabi niya, mamaya ako sasabihin. Sabi niya ganun sa akin. So, ang mamaya sabihin, guys, inabot na ng 12:00 mahigit. Hindi niya pa sinasabi sa akin. Nandun lang ako sa kusina, nagsiselfon. Galit na ako. Sobrang ko na talaga. Hindi ko kasalanan kung nakita ko siya nakahubad. Bakit ganun yung naging reaksyon niya? Na hindi ko naman talaga So, mga 12:20, ayan, pumunta siya sa kusina. Galit na ako. Ang ginawa ko, hawak ko tong cellphone.
pumasok siya doon, sabi niya, lunch for tomorrow, sabi niya ganun. Ganun lang ako, hindi ako sumasagot. Nandyan siya sa gilid ko, tapos nandito ako. Pinakita ko sa kanyang bastos ako. Punyeta ka, sa ginagawa mo sa akin, hindi nakakatuwa. So, pinakita ko sa kanyang bastos ako. Alam niya na yung ugali ko kapag galit ako, hindi ako tumitingin. Ay, ganun yung ugali ko, no? Alam niya na. So, nagsasalita siya dyan, nakayuko lang ako, nagsiselfone ako, hindi ko siya kinakausap, as in. Kasi, para na akong sasabog, kunti na lang talaga, mapapatulan ko na, pag magalit pa siya sa akin nung time na yun, hinahamon ko siya nung time na yun na kapag sinaway niya ako na nagsiselfone ako, na nandyan siya, kapag inano, yun talaga, yung tinitrigger ko siya, kasi nung time na yun, piko na din ako, so, hindi siya pumatol. So, ayan, nagsiselfone ako, tapos sabi niya, ito yung anuhin, ito yung ulamin bukas ng bata, ganto. Hindi ako sumasagot, nagsiselfone lang ako. Tapos pagkatapos nun, umalis siya. Tapos ayan, ginawa ko, ang pinakamahirap pa na ulam, yung pinaano niya sa akin, kailangan ko pang i-defrost. Kasi nagiyelo pa. So, kailangan ko pang i-defrost kasi nga, dikit-dikit yung mga yung mga paa ng baboy. So, dikit-dikit, ganun. Kailangan mo pang hiwalayin yun isa-isa. Sa sobrang galit ko, nainis ako, pinukpok ko doon sa may tiles yung karne, yung puta, ayaw pa din. Iwanan ko doon sa kusina. Iniwanan ko yung pagkain. Kumuha ako ng towel dito, naligo ako. Niyaan ko yung mga doon, mga kakailanganin sa kusina. Alas 12 na yun mahigit eh. Tapos naligo ako. Umiyak muna ako doon tapos siya nagsiselfone siya. Tinitignan niya kung ano yung magiging reaction ko. Nung time na yun yung mukha ko, hindi na din may pinta. Tapos pumunta ako doon sa CR. Umiyak ako. Kasi sa sobrang galit ba, hindi ko to nararanasan eh. Tapos ngayon ranas na ranas ko. So, maalala ko ngayon, galit pa din talaga ako. So, umiyak ako sa CR. Siguro mga yumuko lang ako. Binuksan ko lang yung shower, tapos yumuko ako, nakaupo ako sa tiles, tapos ganun lang. Tapos kinalma ko yung sarili ko. Sabi ko, puta ka. Sabi ko, hindi ko pa matatapos yung bahay. Sabi ko ganun, hindi ko pa na yung mga hindi pa ako bawi. Sabi ko ganun, hindi pa ako bawi sa nagastos. So, lumabas ako, punta uli ako sa kusina, nakasikaso ko uli yun. Okay na. Tapos, ininsulto ko siya. Ko siya ba? Sabi ko, meron ka pa bang iuutos sa akin? Kasi kung wala na, matutulog na ako. Sabi ko ganun. Tumingin siya sa akin ba? Kasi yung mukha ko papiyok na. Pumiyok na yung boses ko. Sabi ko, ma'am, may iuutos ka pa ba? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos pumiyok na ako kasi kunti na lang talaga magwawala na ako eh. Ganun ako. So, sabi niya, wala na. Sabi ko, matutulog na ako. Sabi ko ganun. Tapos, binagsak ko ng malakas tong pinto. Sobrang talaga, binagsak ko. Tapos pumunta ako dun sa taas. Nung time na yun, hindi niya alam na nagbubukas ako ng aircon kasi nung time na yun, sinarado niya yung aircon, hindi niya alam na kaya kong buksan. Na sinipa-sipa ko yan ng alas 2 ng madaling araw, so sobrang init na mamatay na ako hanggang sa nakita ko yung switch ng aircon kaya ako nabuksan. Pero nung una ayaw niya ipagamit sa akin. Sabi niya yung katulong niya daw, binubuksan lang daw tong bintana, tapos natutulog na daw na ganun. Para kang tinusta dito, tapos sabihin mo ganun. Siya nga hindi nga magawa-gawa yun eh. Ginawa ko, binuksan ko yung aircon, yung hinahamon ko siya ba kung ano yung magiging reaksyon niya. First time niya na narinig na nagbukas ako ng aircon. Tapos kausap ko yung kapatid ko. Nagsasabi ako, umiiyak ako. Sinasabi ko yung nangyari sa akin dito. Ganyan, ganyan. Kinaumagahan, parang wala lang nangyari. Na good morning lang ako pero nakayuko. Tapos parang ilang araw ko siyang hindi pinapansin. Yung, ayan, formal lang kaming nag-uusap pero yung makikipag-anuhan, hindi. Ganun lang ako, good morning ma'am. Ganun, good morning ma'am. Tapos lakad. Yan. So, hindi katulad, good morning, ma'am. Ganun that. Next na away namin. Kasi naalala ko, medyo ngayon nagkaanuhan kami. Hindi naman. Ako yung pinagbibintangan niya nakasira nung ballpen siya na tumutunog kapag nilagay mo yung libro tas iganon mo yung ballpen or yung pen, magsasound siya or basahin niya yung laman ng libro. So, ginagawa ng bata yun kanina. Biglang nalobat. Tas ayaw makinig ng bata. Ayaw pa i-charge hanggang sa nagbi-blink-blink na ayaw na. Tapos nung chinarge ko, hindi na siya nagcha-charge. So, sinabi ko sa amo ko na, ayan, chinarge ko siya, ganyan-ganyan. So, ayaw niyang maniwala nung una na yung bata yung nakasira. So, nagalit siya. Nagsumbong siya doon sa sa lalaki. Tapos tinanong ko yung bata kung ano sabi ng nanay niya. Kasi nga, yung bata yung una niya kinausap. Tapos nag-reason out yung bata na, yun nga, naloba, tapos si chinarge ni Jen. Hindi ko alam na ganyan na nangyari, sabi ng bata. Tinanong ko yung bata, ano sinabi mo sa nanay mo? Sabi niya, di ba Jen, hindi naman natin nabagsak yun. Chinarge yun, ay nalubat siya, tapos chinarge mo, tapos ganyan na. Ayan, nag-record lang naman ako noon. Tapos nung
inano ko na siya sa libro, ayaw na mag-play, sabing gano'n ng bata. Tapos nung narinig niya na yung bata nagsusumbong sa akin, tinawag niya yung bata, Emma! Love you, Dad. Sabi niya, Emma! Tapos, ayun na, sabi niya, magsipilyo ka na doon. Sinaway niya yung bata kasi nagsumbong sa akin. Tapos, yun, kaya naalala ko yung mga second na away namin, ayun yung yung bata, Chinese New Year, hindi ko makalimutan. First time ko yun na Chinese New Year. Tapos, nagwawala yung bata kasi ayaw nila pakainin ng chocolate. Tapos, nananakit. Lumabas ako ng kwarto. Tapos, nagpapayakap sa akin, nagpapakarga yung bata. Tapos, nung kinarga ko, hinampas, sinusuntok na ako ng bata dito sa dibdib. Di nagalit ako. Sabi ko, ba't mo ginagawa yan? Hindi kita sinasaktan. Bakit mo ako ginaganyan? Nilapag ko yung bata sa sopa. Tinawag ko yung nanay. Sabi ko, nananakit yung anak mo. Nandyan yung tatay, nakaharap na tulala. Kasi nga, napiko na ako sa ginagawa ng bata. Inano ko pinusdak ko yung bata. Talagang, naka, siya sa akin, nakakarga siya. Tapos nung naging ganun yung nangyari, pinwersa ko siya na ibagsak doon sa sopa. Nandyan yung tatay sa sopa din. Tapos yung mukha ko ganito na. Sabi ko, tawag ko yung nanay. Sabi ko, yung anak mo nananakit. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sinaway niya yung bata. Tapos yung bata ngayon, nakagano na, nakaamba na, papunta sa kanya, manununtok din sa kanya. Tapos yun, nag-away sila. Basta pumasok na ako sa kusina. Tapos, ang ginawa ng nanay, nagsibagsakan. Ilang beses niyang binagsak yung pinto. Alam mo yung pinapamukha niya sa akin, nagalit siya, ganyan-ganyan. Nung time na yun, napikon din ako kasi masakit yung hampas ng bata. Ilang beses ginawa Hawak ko na yung cellphone ko, lagay ko sa bulsa. Tapos ako, ready na ako na tumawag sa boyfriend ko nung time ko na yun para anytime magpapabili na ako ng ticket. So, nasa bulsa ko yung cellphone, tapos nagpa-plancha ako. Tapos nandyan pa din yung lalaki sa sofa. Lumabas yung amo kong babae, nakagano na yung mukha. Galit na galit siya. Yung mukha ko nung time na yun, ready na din ako na mag-break ng contract. Ganun din yung mukha ko. Kung galit siya, mas galit yung mukha ko. Kasi pag galit yung mukha ko, iba. Matapang tong mata ko. Tapos talagang tinginan kaming dalawa. Talagang hindi ako natakot. Nung time na yun talaga sobrang ko talaga. Yung galit ko ba, na hindi mo masawa yung anak mo. Tapos ikaw pa yung plano, may ganang magalit na ako na yung sinaktan. Tapos tinignan ko ng masama siya. Yan, tinignan ko siyang ganun. Tapos yumuko siya una. Di nagtuloy-tuloy lang din ako sa pagplansya. Hindi ko siya pinansin, hindi kami nag-uusap. Tapos yung amo ko lalaki, nakatingin lang. Parati pag nag-aaway kami, yung lalaki, kalma yan. Hindi yan siya sumasama sa away. Kasi, hindi ko lang alam. Kasi, pag sinagad nila ako dito, nagiging demonyo na ako. Yun yung naano ko talaga. Kaya ayoko, hanggat maaari, pinipigilan ko yung sarili ko. Kasi, alam ko talaga iba ako magalit. Nambabasag ako ng gamit Ayoko mangyari yun. So, hindi ko siya kinakausap, tapos tinapos ko yung gawain ko. Tapos nung natapos ko na, pumunta ako sa may toilet. Sabi niya, anong gagawin mo? Kalma na yung boses niya. Kasi alam niya, galit na ako Hindi ko siya kinakausap. Ano yung gagawin mo? Magpupunas, sabi kong ganun. Sabi niya, ito muna yung unahin mo. Tapos, yun. Tapos, inano niya yung lalaki, na wag mo na palabasin yung bata. Baka masakal ko Galit na kasi yung mukha ko, hindi ko maintindihan. Baka mag-ano-ano pa yung bata, tapos masaktan ko ba? Sabi niya sa tatay, doon muna maglaro kayo doon sa loob ng kwarto ng bata. Hindi lumabas yung bata hanggang sa natapos. Lumabas lang yung bata nung paalis na sila ng bahay kasi maghahapunan sila sa labas. Nangyari yun 2:00 ng hapon or 3:00. Nakalabas yung bata 6:30 na. Ayan, so next, maraming time na nag-aanuhan kami. Yung tatanungin niya ako kung napunasan ko na yung mesa. Tapos sasagutin ko siya, oh ma'am, hindi mo napansin. So yung mga ganong pitikan, alam niya yun na So, yung amo ko pagka ganyan, tahimik na lang. Pinipigilan niya yung sarili niya. Alam niya din siguro na kapag umalis ako dito, siya yung lugi, siya yung kawawa, siya yung maging katulong dito sa bahay, and hindi niya alam yung mga gagawin dito. Masyado siyang tamad. So, kaya tinitiis niya yung ugali ko kahit papano. And kuripot siya guys sa mga pera, ganyan-ganyan. Kaya nanghihinayang siya na magbayad uli para sa panibagong katulong. So, hanggat maaari, tinitipid niya. So, ngayon, nag-inarte siya kanina. Nakita ko siya sa sopa. Nakaganon siya doon, Alam mo yung hindi ko alam kung umiiyak siya o ano. Wala naman akong kasalanan. Hindi naman ako yung sumira nun. Bakit papakitaan mo ako ng ganyan na reaction mo? Tapos, wala. Nung huli, siya. Tapos, pumasok siya sa kwarto. Ayan. Niyaan ko siya doon. Naalala ko pa din.
July yun, July siguro 10, may dumating na parcel. Sabi niya sa akin, i-receive ko. Wala naman siyang sinabi na hindi ko bubuksan yung sako. So, binuksan ko. Hindi ko binuksan yung mga box. Nilinis ko lang yung mga box. Lumabas siya. Sabi niya, binuksan mo? Sabi ko, "Oh, ma'am, kasi nasa labas lang." Doon na siya. Nagalit siya, pero hindi siya nagsasalita sa akin. Yun pala, yung isang laruan doon is para sa bata, birthday gift. So, ngayon nakita na ng bata. So, nagalit siya sa nagalit, pero hindi niya ako sinigawan, hindi niya ako. Pero galit talaga siya, nakayuko siya doon. Alam ko kapag galit siya ganyan. Yan. Kasi nga, frustrated siya kasi nabuksan ko yung laruan. Hindi ko naman pero nakita na yung bata. Nakita na ng bata yung box kung ano yung laman. So, yun yung mga time na nag-aanuhan kami ng amo ko. Pero hindi pa dumating sa time na nagsagutan kami. Hindi niya pa ako nasabihan na tamad o ganyan. Hindi katulad ng nanay nito na grabe magsabi, tamad ka, ganyan. Napaka wala mong kusa, ginagano niya yung katulong niya. Pag ako sinabihan niya ng amo ko, ay siguro malala. Ay talaga, hindi ko lang sure. So, kaya nga, swerte ko talaga dito kahit papano, kahit ganito ugali niya. At least hindi ko narinig ng ganyan-ganyan. Kasi pumapatol ako, guys. Nawawala ako sa sarili. Ayoko mangyari yun. Tsaka, alam ng amo ko kapag galit ako, hindi agad nawawala yung galit ko. Kung sa kanila nawawala agad, sa akin inaabot pa ng ilang araw. Nung nangyari nga sa bata, na tumai yung bata, tapos nilagay sa gloves, kinalat sa libro sa sopa, tapos sobrang galit ko na yun nung time na nahampas ko yung bata. Galit talaga ako, pinatulog ko lang yung bata. Tapos pagdating nila, kinausap ko sila. Sabi ko, pag ganyan ng ganyan yung alaga ko, pag ganyan na ganyan siya, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Okay naman yung buhay ko doon. Hindi naman mabigat, sabi kong ganun. Masarap naman yung buhay ko doon, sabi kong ganun. Sinabi ko rin yan sa bata, sa harap mismo ng CCTV. Talagang sobrang galit ko. Bakit ako magtitiis dito? Ginanon ko talaga yung bata. Napuno ako ba? Sabi ko, bakit ako magtitiis dito? Ang ganda-ganda ng buhay ko sa Pinas. Ginanon ko talaga. So, pinanood yun ng nanay kasi nung umaga, gumagawa siya ng paraan para magpansinan kami ng bata. Yung bata, pumapansin sa akin. Kaso ako hindi. Takot yung bata sa akin kapag yung mukha ko hindi na may pinta. Tapos nung siguro mga 2 araw, siya yung sumusundo sa bata sa school. Hindi ako. Tapos nung Jen, sunduin mo yung alaga ko daw. Kasi sabi niya, ikaw daw yung gusto niya sumundo sa kanya. Tinanong ko yung bata kung totoo yun, na ako yung gusto niya magpasundo. Sabi niya, hindi naman, Jane. Wala naman akong sinabing ganyan. So, inaano lang ng amo ko kasi alam niya na pag nagalit ako, ilang araw, as in, hindi yan mawawala sa akin. So, yun lang. Na-share ko lang yung mga pinagdaanan ko dito sa loob ng 2 taon na hindi perfect lahat ng amo. May mga flaws yan. Ito yung flaws ng amo ko. May kasalanan ako, may kasalanan din siya. Pareho kami. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.